Sa lalim na 180 feet o katumbas ng halos 20 palapag na gusali, nakita ang fuselage ng nag-crash na Seneca Piper plane. Sa isa pang exclusive video na nakuha ng GMA News, kitang-kita pa rin ang napakahirap na retrieval operations. Live mula sa Masbate, may report si Jiggy Manicad. Jiggy? Jessica, hindi nga naging madali para sa mga technical divers na abutin itong kinaroroonan ng eroplano, lalo pat napakalalim nito. Kahit pa ito'y trained, itong mga divers na ito para dito, ay gaya nga nabanggit ni Cara, ay hindi malayo magka-bends o tama ng decompression sickness. Yung mga diver, lalo pat ibang klaseng operation yung kanilang ginagawa. Kanina nga, sa video na ipapakita namin, itong video na ito, ay makikita natin dito kung paano tinatalian ng tali, ng lubid itong eroplanong ito upang maiangat. At marahil ito yung crack na sinasabi, yung nakita natin, yung crack na sinasabi ni Chief Inspector Abrasado, yung aide ni Secretary Robredo, na dinaanan niya para makalabas lamang ng eroplanong yan. Itong pagtatali ng lubid nating nakikita, ito po yung mismong kanilang ginagawa upang maiangat itong eroplano nang sa gayon ay tuluyan na rin maisama rito yung labi ng mga pilotong ayon sa mga technical divers ay nakastrap pa o naka-seatbelt pa mula sa kanilang kinaupuan. At makikita nyo na may kaliitan lang talaga itong eroplanong ito at yung eroplano ay nakatihaya o nakabaligtad. At makikita rin po natin na tanging yung isang pakpak na lamang ang natitira dito, yung kanang bahagi, yung kanang pakpak po ng mismong eroplanong ito ay nawala na. Ayon kay Major General Eduardo Del Rosario ng Task Force Kalihim, marahil yung nakikita pong debris sa tabi ng eroplanong yan ay bahagi ng kanang pakpak at yung buntot ng mismong eroplano. Pero hindi pa rin naging madali para sa mga technical divers na maiahon ng eroplanong yan, lalo pat may malaking parte na nabiyak at kailangan nilang parehong isecure para wala nang maiwang pyesa o parte ng eroplano habang inaahon nila. Kanina ay habang inaangat nila, Jessica, yung eroplano, 30 minutes lang ang kanilang oras para maiangat ito, pero sa kasamang palad naputol yung isa sa malaking bahagi ng kanilang lubid at sa tatlong lubid na yan na pinag-connecta nila ay naputol nga yung isang malaking bahagi, kaya ito'y hindi nila naituloy. Ito yung bahagi ng lubid na aking sinasabi at bukas nga ayon na rin sa Task Force Kalihim ay pagpapatuloy nila retrieval operations dahil sa tuwing sumasapit yung gabi rito ay pinagpapaliban na nila para na rin sa kaligtasan ng mga diver. At mapapansin nyo nga po na medyo madilim na po yung area na yan. Ibig sabihin, kokonting liwanag na talaga kahit yan bandang alas 2 ng hapon, kokonting liwanag na lang na nakakapenetrate sa lalim na yan na mahigit 180 feet. Kanina, nung tama ng decompression sickness yung German diver, ay nagrehistro sa kanyang dive computer na 60.5 meters ang kanyang lalim na sinisisid bago siya naiahon. Kaya't yan marahil din po ang inabot o sinisisid ng mga technical divers na yan. Mabanggit ko lamang, Jessica, ito yung timeline na nakuha natin mula sa Naval Special Operations Group nung makuha yung labi ni Secretary Robredo. Alas 8 ng umaga nang sila'y magsimulang sumisid at makalipas lamang ilang minuto, 3 minuto, 8:03 a.m. nabot nila ang 59 meters na lalim yung target area. 8:04 nagkaroon sila ng reconnaissance o inikutan nila mismo yung aeroplano at 8:05 ang nakita na agad nila yung labi ni Secretary Robredo. Ito'y malapit na raw sa pintuan kaya't madali nilang nakuha yung labi, hindi na to naka-seatbelt. 8:07 ay nilagyan nila ito ng submersible equipment upang maipaangat yung labi ni Secretary Robredo at 8:08 ay tuluyan na itong nakaangat sa mismong itaas. 8:20 naman na turnover ito sa Coast Guard para sa kaukulang paglalagay sa cadaver bag bago ito i-transport sa Pantalan at diniretso nga po ito sa punerarya para diretso naman ilipad papuntang Naga. Jessica? Okay, Jiggy, question. Yung German volunteer diver, no? Ang kwento nung kanyang misis kay Cara, siya yung nagpipilit na magtali
nung isang bahagi ng eroplano pero napigtas nga raw. This is probably the same dive ba na ipinakita nyo? Same dive ito, Jessica, dahil nung mga oras na nagtatali sila ay biglang may dumating na rubber boat dito sa Pantalan, dito sa command post, at dala-dala na nga nitong rubber boat na ito, nakasakay dito yung German diver na si Mr. Brombach. Pero masasabi natin na nagkamali o nagkaroon ng kalituhan sa procedure dahil dapat sana yung pagkaroon ng decompression sickness ay diretso dun sa Coast Guard boat kung saan may decompression chamber. That's Ang nangyari right. sa kalituhan, marahil nung kasamahan, nadala siya sa dalampasigan, nadala siya sa ambulansya at itatakbo sa ospital. Pero ibinalik siya, naging proseso, binalik dito sa command post, isinakay ulit sa rubber boat at sinakay ulit sa Coast Guard ship para dun nga sa decompression na kailangan gawin para sa kanya. Okay, Jessica? siguro kasi hindi nila alam na decompression ang naging problema agad, no? They assume na dapat dalhin muna sa ospital, samantalang nandun lang sa mga barko ng Coast Guard yung decompression chamber. Tama yun, Jessica. Kaya nga isa sa mga naging next move ng mga otoridad dito ay upang hindi na magkaroon ng ganong proseso kung sa tingin nila ay decompression sickness, nagkaroon sila ng briefing upang hindi na magkalituan. Diretso na agad sa Coast Guard ship na kung saan naroon nga yung chamber para sa ganitong mga kaso. Okay, Jessica? pero sana wala nang ganyang mangyari, no? Sana by tomorrow ay maiahon na rin itong wreck para makuha na yung mga labi ni na Captain Bahinting at ni Shitish Chan. Tama yun, Jessica. At yun talagang target ng Task Force Kalihim. Bukas ay sisiguraduhin nila na wala nang magiging aberya pa. At sana nga, sa lalim na yun, ay wala na rin magka-aberya sa panig ng mga diver. At sinisiguro naman ng Task Force Kalihim na bukas ay matatapos na nila ang retrieval operations para sa eroplanong ito. Jessica? Okay, maraming salamat, Jiggy Manikas.